Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang sabi nila, in every girl and boy best friend story, palaging may isang nahuhulog at nai-in-love. Pero dapat mo nga bang sabihin sa best friend mo na mahal mo na siya higit pa sa isang kaibigan? O dapat ba mas makontento ka na lang na best friend lang ang relasyon niyong dalawa para mapanatili ang inyong pagkakaibigan? Dear Mama Mia, isang mapagpalang araw sa iyo at sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Marlo, 21 years old at isang solid na listener ng inyong programa. Sa ngayon ay wala pa akong trabaho dahil kakagraduate ko lang ng college last year. Balak ko ring next year na rin mag-apply at sana naman wala ng pandemic sa taon na yun, Mama Mia. Palagi talaga akong nakikinig sa programa niyo. Kaya naisipan ko na rin gumawa ng sulat para maibahagi ko sa inyo ang kwento namin ng best friend ko. Mama Mia, third year high school pa lamang ay matalik na kaming magkaibigan ni Kate. At noong una ay hindi ko na-imagine na pwede palang mangyari yun. Maganda kasi talaga siya at madalas nga ay kinukuha siyang muse ng classroom namin at ng buong school. Hindi pa kami masyadong close noon at hanggang nakaw-tingin lang ang ginagawa ko sa kanya. Simple lang kasi ako at parang hindi yung tipo ng lalaki na papansinin ng isang babaeng katulad ni Kate. Kahit marami ang nagsasabi na kahawig ko raw si Kenchan dahil sa medyo chinito ako, iniisip ko pa rin na imposible na maging magkaibigan kaming dalawa ni Kate. Pero Mama Mia, pagkatapos ng araw ng reporting namin noon sa isang subject kung saan ay kaming dalawa ang magka-partner ni Kate, ay nagsimula na kaming maging close na dalawa. Palagi na kaming magkasama at magkatabi sa upuan. Palaging magkausap bago at pagkatapos ng klase. Pinagbabaon niya rin ako ng pagkain para sa recess at ganun din ako sa kanya. Umabot pa sa point na halos napagchismisan na kaming mag-boyfriend at girlfriend na tinatawanan na lang namin dahil hindi naman totoo yun. Hanggang sa tinatawag na niya akong best friend. Si Kate ba yung nagliligpit sa kusina? Teka, malapitan nga. Tulungan na kita dyan, birthday girl. Ako na lang magbabanlaw nitong mga baso. Di na, kaya ko na to. Bumalik ka na lang dun sa loob at asikasuhin mong bisita mo. Anong bisita? Mga bisita mo yun. Ikaw kaya ang may birthday ngayon at hindi ako. Pero hindi lahat ng nasa sala ng bahay namin, bisita ko. Hindi ko naman in-invite yung si Nicole mo, no? Okay. So si Nicole pala ang dahilan kung bakit ang haba ng nguso mo dyan. Excuse me! Hindi mahaba ang nguso ko, ha? Pauti lang talaga tong lips ko. Sus, kunwari ka pa. Halatang halata naman na nagsiselos ka kay Nicole. Alam mo, Kate, huwag ka na magselos sa kanya. Ang totoo, si Nicole kasi ang tumulong sa akin na mag-organize ng surprise birthday party ko sa'yo. Talaga? Hindi mo siya nililigawan? Hindi kayo mag-MU? Hindi nga. Gusto ko lang kasi talaga na almost perfect ang surprise ko sa'yo. Kaya humingi ako ng tulong sa kanya since parehas naman kayong babae. Saka may boyfriend na yun, no? So kapag wala siyang boyfriend, liligawan mo nga? Huwag ka nang magselos dyan, Kate. Hindi ako nagsiselos! Hindi nagsiselos, pero lumalaki ang mga butas ng ilong.
Naku, kilalang kilala na kita. Saka tama na yung kakakuskus mo sa basong hawak mo. Mababasag na yan, oh. Kasi naman hindi mo kaagad sinabi sa akin. Kala ko talaga nililigawan mo yun. Recently kasi lagi kang late sa mga usapan natin. Tapos siya yung lagi mong kasama. Hindi mo man lang siya pinapakilala sa akin. Tapos bigla mo na lang siyang dadalhin dito sa bahay at ipakikilala sa amin ni Mama na kaibigan mo. Kaya akala ko talaga girlfriend mo na siya. Magkaibigan lang talaga kami. Kaya huwag ka na magselos at baka masira pa ang birthday mo. Hindi nga ako nagsiselos, Marlo. Nagtatampo lang ako kasi akala ko talaga may bago ng babae na nagpapangiti sa'yo. Ay, pero thank you ha. Ito na yata ang isa sa pinakamasayang birthday celebration ko ever! Mabuti naman. Sulit ang mga pang-aaway mo sa akin kapag nalilate ako sa usapan natin. Sorry na. Hindi ko naman kasi talaga alam na ako pala ang dahilan ng mga yun. Inisip ko patuloy na may relasyon na kayo ni Nicole. Pero Marlo, thank you talaga ah. Halos lahat yata ng mga malalapit kong pinsan tsaka kaibigan dumating ngayon. Ang hirap kaya nilang imbitahin sa mga ganitong klaseng celebration. Kaya hindi mo alam kung paano mo ako napasaya ngayong birthday ko. Yun naman talaga ang gusto kong mangyari. Ang mapasaya ka sa espesyal na araw mo. Lagi mo naman akong pinapasaya kahit hindi ko special day Uy, basta kahit magkaroon ka na ng girlfriend, sana hindi ka magbago. Oh, bakit napunta na naman sa pag-girlfriend ko ang topic? Baka nga mauna ka pang magka-boyfriend kasi ang dami-dami mong manliligaw. Wala lang. Ngayon pa lang kasi hindi ko na ma-imagine na hindi na akong priority mo. Na may kahati na ako sa oras mo. Tsaka dapat kung sino man ang maging girlfriend mo, hindi siya magsiselo sa akin kasi best friend mo ko. Lalo na kapag tinatawagan kita sa hating gabi. Kasi oras natin yun. Alas siya. Wala pa nga akong girlfriend pero parang nauuna ka na magselos. Basta ito ang tandaan mo, Kate. Kung sino man ang maging girlfriend ko in the future, hindi siya dapat magselos sa'yo. Dahil bago ko pa siya maging girlfriend, priority ko nang pasayin ang best friend ko. Mama Mia, lagi kong sinasabi kay Kate na priority kong pasayahin ang best friend ko. Kahit ang gusto kong sabihin sa kanya na matagal na, ay priority kong pasayahin ang babaeng mahal ko. Oo, Mama Mia. Totoo nga yata ang kasabihan na in every best friend story, madalas may isang nahuhulog at nagmamahal. At sa kwento naming dalawa, ako yung nahulog kay Kate. Pero sa maniwala kayo at sa hindi, Mama Mia, pinilit kong hindi entertain ang feelings ko para sa best friend ko. Dahil una sa lahat, ayokong aminin sa sarili ko na mahal ko na talaga siya ng higit pa sa isang kaibigan. At pangalawa, ayokong magkaroon ng dahilan upang masira ang friendship naming dalawa. Kaya nakontento na lang ako sa pagiging isang dakilang best friend kay Kate. Kasi sa totoo lang, okay din naman ang setup namin na palagi kaming magkasama kahit hindi naman talaga kami. Kaya lang, Mama Mia, hindi kasi pwede na iikot ang mundo na kaming dalawa lang ni Kate ang palaging magkasama. Pwede kong ibigay sa kanya ang lahat ng oras ko, pero hindi pwedeng nasa akin din lahat ng oras niya. Lalo na kapag unti-unti na niyang naaabot ang kanyang pangarap. Unti-unti nang lumalaki ang mundo niya at ang mga taong nakapalibot sa kanya. Nasaan na kaya si Kate? Kanina pa niya sinabi na malapit na siya pero hanggang ngayon, wala pa rin siya dito. Marlo! Sorry na late ako Okay lang. Bakit naman tumakbo ka pa palapit dito? Ayan tuloy, hinihingal ka. May babalita ako sa'yo. Ha? Ang sabi ko, may babalita ako sa'yo! Sandali nga.
Huminga ka muna ng maayos para mas maintindihan ko yung sinasabi mo. Naalala mo yung kinukwento kong magaling na banda sa resto bar na tinatambayan natin? Oo. Sila yung naghahanap ng vocalist, di ba? Yup! At yun nga! Nag-audition ako sa kanila nung 1 linggo. Talaga? Bakit hindi mo sinabi sa akin para nasamahan kita? Kasi ayoko ma-disappoint ka kapag hindi nila ako napili Sus, ikaw pa ba? Ang ganda kaya ng boses mo. Kailan daw malalaman ang resulta ng audition? Ang totoo, alam ko na Ayun nga. Anong ayun nga? Natanggap ako, Marlo! Ako yung nakuha nilang vocalist! Member na ako ng banda nila! Talaga? Congrats! Sabi na ikaw talaga ang mapipili nila dahil sobrang ganda ng boses mo. Ay, grabe. Alam mo, Marlo, sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na ako yung pinili nila at tinanggap nila. Ang dami kaya namin nag-audition noon. Kahit naman daan-daan o libo pa ang mga nakasabay mo sa audition, sigurado ako na ikaw magsa-standout sa kanilang lahat. O basta, huwag mo akong kakalimutan ha. Bakit naman kita kakalimutan? Siyempre, kasi kapag naging sikat ka na, alam mo naman na dito sa lugar natin, kilalang kilala yung banda na yun. What more pa kapag ikaw na yung naging vocalist nila. Maganda na, magaling pang kumanta. Hoy, masyado pang maaga para bulahin ako, no? Hindi pa nga ako nagsisimula Naku Kate, ngayon pa lang. Nai-imagine ko na malayo talaga ang mararating mo. At masaya ako para sa'yo. Dahil nag-uumpisa mo nang maabot ang mga pangarap mo. Huwag mo akong kalimutang kunin as PA mo or driver ha. Grabe ka naman! Siyempre! Kapag nagkataon na naging totoo talaga yung mga sinasabi mo, nako, ikaw pa ang gagawin kong manager ko. Basta huwag ka mawawala sa tabi ko, ha? At bakit naman ako mawawala? Best friend mo kaya ako. At ang best friend, never nang iiwan kahit na ano pang mangyari. Pangarap talaga ni Kate na maging isang singer. Matagal na rin niyang gusto na maging vocalist ng isang banda na sikat sa aming lugar. Kaya naman nang matanggap siya sa audition ay nag-celebrate talaga kami sa bahay nila. Supportive din kasi ang parents niya pagdating sa pagkanta niya. In-invite namin ang malalapit naming mga kaibigan at ako mismo ang nag-announce sa kanila na ang nag-iisang best friend ko ay malapit nang maging isang sikat na singer. Nang gabing yun, Mama Mia, ay napag-usapan namin ni Kate ang tungkol sa aming dalawa. Na ako ang maghahatid sundo sa kanya sa mga rehearsals at gig nila. Na makikilala ko ang mga kabanda niya at ako rin ang magiging admin ng gagawin niyang fanpage para makilala ko ang mga totoong fans niya. Hindi naman sa binabakuran ko siya. Ang gusto ko lang syempre ay maging protective sa best friend ko. At lahat ng yun ay sinang-ayunan ni Kate, Mama Mia. Gusto niya rin kasi na lahat ng mga bagong tao na makikilala niya ay makikilala ko rin. At lahat ng mga taong magiging bahagi ng buhay niya ay magiging bahagi rin dapat ng buhay ko. Dahil bilang best friend niya, dapat hindi ako mawalan ng papel sa buhay ng kaibigan ko anuman ang mangyari, Mama Mia. Mama Mia, kagaya nga ng inaasahan ko, mula nang maging vocalist ng banda si Kate, ay nagsimula na ring dumami ang mga followers niya sa Facebook. In short, ay nagkaroon na siya ng mga fans at manliligaw. Bukod kasi sa magaling kumanta si Kate ay mas lalo pa siyang gumanda nang magsimula siyang matuto na mag-makeup at manamit na bagay sa mga gig nila ng mga kabanda niya. At dahil nga naging routine na niya ang dumiretso ng rehearsal o gig pagkatapos ng klase niya, ay unti-unti nang nababawasan ang mga oras na magkasama kaming dalawa. Kadalasan kasi kapag may rehearsal sila o tugtog ay hindi pwede sa oras ko.
It's either may klase ako o kaya ay may research paper na kailangang asikasuhin. Palagi naman siyang nag-a-update sa akin at ginagawa ko ang lahat para makasunod sa kanya. Hindi rin kasi ako sanay, Mama Mia, na matagal siyang nawawala sa paningin ko. Lalo na nang makilala ko ang mga kabanda niya, pati na ang gitarista nilang si Anjo, na sa umpisa pa lang ay alam ko nang may gusto sa best friend ko, Mama Mia. Natapos na rin tong research paper natin. Akala ko talaga hindi naaabot sa deadline para bukas. Ang terror pa naman ng professor natin sa subject na to. Maliit lang tayo ng pasa. Siguradong incomplete na agad ang grade natin. Ay, nagutom tuloy ako. Ano gusto mo kainin, Marlo? Uy, Marlo! Okay ka lang ba dyan? Ha? Oo. Oo, pero hindi ka mapakali dyan sa hawak mong cellphone. Kanina pa ako salita ng salita dito pero parang wala akong kausap ah. Sino bang ka-text mo dyan at parang balisa ka? Ha? Wala. Wala akong ka-text. Ano lang. Si ano kasi. Si Kate. Hindi pa nagre-reply mula kanina. Oh, di ba ang sabi mo may rehearsal sila ng kabanda niya ngayon? Oo, pero kanina pa yun. Siguro naman nakapag-break na sila at may oras na si Kate para i-text ako. Tinext mo na ba siya? Pati mo na lang tawagan kung di siya nagre-reply. Ayaw niya kasi na tinatawagan ng cellphone niya kapag may rehearsal sila. Ayaw niya nga rin ng masyadong tinetext siya eh. Kaya eto, pagkatapos kong mag-text ng 2 beses kanina, naghihintay na lang ako ng reply niya. Pero di ba bago tayo magsimula sa ginagawa nating research paper dito, kausap mo na siya? Oo. Pinaalam niya lang sa akin na magkakasama na sila ng mga kabanda niya at magsisimula na ang rehearsal nila. Oh, ayun naman pala eh. Magkakasama na sila. Ano pang pinag-aalala mo? Siyempre gusto ko lang na i-update niya ako. Alam mo na, bilang best friend niya, kailangan alam ko yung mga ginagawa niya. Para hindi ako nag-aalala o nag-iisip. Kasi alam ko na safe siya kung nasaang lugar man siya. Pag-aalala ba yan ng isang best friend? O pag-aalala ng isang taong nagmamahal sa kanya? Ha? Ano bang sinasabi mo dyan, Wilma? Sa akin ka pa nag-deny? Magtapat ka nga sa akin. Wala ka ba talagang gusto kay Kate? Wala nga. Ilang beses mo nang tinanong sa akin yan eh. O ba't namumula ang tenga mo? Kasi ang kulit mo. Hindi ako makulit. Mapagmasid lang. Alam mo kasi Marlo, yung ginagawa mo na yan, hindi na normal na ginagawa ng isang best friend lang. Maraming beses ko na nga yung napanood sa mga pelikula at teleserye. Kaya huwag ka na mag-deny sa akin. Maming ka na. Matagal ka nang may gusto sa best friend mo, no? Ay, sige na nga. Oo. High school pa lang kami. Gusto ko na talaga si Kate. Sabi na nga ba, tama ako eh. So, alam na ba to ni Kate? Or may idea man lang ba siya sa feelings mo para sa kanya? Wala. Wala siyang idea kasi hindi naman niya kailangan na malaman pa. Bakit hindi? Paano kung may gusto rin pala siya sa'yo? Okay. Okay lang sa'yo? Kahit hindi kayo magkaalaman ng feelings? Okay nga lang kasi alam mo Wilma, hindi ko naman gusto na maging kami. Siguro minsan naiisip ko yun. Pero okay na ako na ganito. Hindi naman kasi sa lahat ng oras kailangan na mahal din tayo ng taong mahal natin. Ang mas importante naman talaga, yung nakakasama natin sila at napapasaya. Ay naku, ewan ko sa'yo Marlo. Sana hindi masayang ang lahat ng effort mo. O ayan, mukhang tumatawag na best friend mong matagal mo nang minamahal. Mama Mia, yun talaga ang paniniwala ko. Hindi tayo kailangang mahalin pabalik ng taong mahal natin. Ang mahalaga lang doon ay yung nagagawa natin silang mahalin ng malaya. At kung mapansin ni Kate ang mga effort ko at mahalin niya ako pabalik, bonus na lang yon.
Pero hanggang hindi nangyayari yun, pipilitin ko na lang ang sarili kong makontento na lihim na minamahal ang best friend ko. Mama Mia, ilang beses pa akong kinulit ni Wilma na aminin na kay Kate ang nararamdaman ko para sa kanya. Alam ko naman yung point ni Wilma na ayaw niya lang masayang ang mga efforts ko. Ilang taon na rin daw pala akong nag-e-effort at nagmamahal. Bakit hindi ko pa isagad at sabihin na kay Kate ang totoo? Pero kasi Mama Mia, ayoko rin kasing masayang yung friendship namin kung sakaling malaman ni Kate na mahal ko na siya, tapos hindi niya naman pala kayang suklian ang nararamdaman ko para sa kanya. Mawawala yung best friend ko at yung taong mahal ko. Kaya kahit minsan nahihirapan na ako dahil parang unti-unti na akong nae-etsapuera sa lumalaking mundo ni Kate, pilit pa rin akong nagsusumiksik sa buhay niya. Eto, mukhang tanga. Sobrang out of place na ako rito. May mga ibang banda pa kasi na dumating pero hindi ko rin naman kilala. Saka isa pa, hindi talaga ako makasabay sa mga pinag-uusapan nila. Ikaw naman kasi, sumama-sama ka pa dyan sa party na yan. Ang usapan di ba ihahatid mo lang si Kate? Ayoko naman siyang iwan dito ng mag-isa. Saka para ako na rin ang maghahatid sa kanya pa uwi. Ay naku Marlo, ikaw talaga ang the best PA, driver at best friend ever. Sana talaga mapansinan ni Kate yung mga effort na ginagawa mo sa kanya, no? Eto na naman tayo. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi niya na kailangang mapansin yun. Okay na ako sa ganitong status naming dalawa. O sige na Wilma, palapit na si Kate. Baka magyaya na siyang umuwi. Tawagan na lang kita mamaya. Bye! Nandito ka lang pala, kanina pa kita hinahanap. Sorry, ang uso kasi sa loob kaya dito ako sa labas tumambay. Sinabi mo pa, puro nagyoyosi kasi talaga yung mga tao dun eh. Teka, kumusta ka ba rito? Okay ka lang ba o naiinip ka na? Ayos naman ako. Nabusog nga ako. Kasi ang dami palang pagkain kapag ganitong party pagkatapos ng gig nyo. Uuwi na ba tayo? Actually, hindi pa eh. Oh, nandito ka pala Marlo. Oo, ako yung nagatid dito kay Kate. Nasiraan daw kasi kayo ng sasakyan kanina. Kaya hindi nyo siya nadaanan sa bahay nila. Alam mo ba Anjo, sobrang savior ko talaga tong best friend ko. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakapunta ngayon dito sa party. Wala yun. Maliit na bagay lang naman yun. Anong oras pala tayo uuwi? Anong ibig mo sabihin na anong oras kayo uuwi? Sa amin sasabay mamaya si Kate. Ha? Sa akin siya sasabay pa uwi mamaya. Kaya nga nandito pa rin ako. Hindi ba, Kate? Naku Marlo, sorry ha. Doon na kasi ako sasabay sa sasakyan ng mga kabanda ko. Pagkatapos itong party, may iba pa kaming dadaanan. Eh di, tayong dalawa na lang yung dumaan sa dapat na pupuntahan nyo. Gig kasi yung pupuntahan namin eh. Bigla ang invite. Eh di ba ang sabi mo, may lakad ka bukas ng umaga? Yung pinapaasikaso ng mami mo sa insurance ng kotse nyo. Baka kasi mapuyat ka kung sasamahan mo pa ako eh. Para namang hindi mo ako kilala. Sanay kaya ako sa puyatan. Oh, yun naman pala eh. Ganito na lang pare. Sumunod ka na lang sa gig namin para tapos na tong usapan. Oo nga Marlo, ganun na lang. Sagot ko na drinks mo doon sa gig namin. Ay, sige. Susunod na lang ako. Pero sa kanila ka na ba talaga sasabay? Oo, kasi pag-uusapan din namin sa sasakyan yung mga dapat na tutugtugin namin. Pasensya na talaga Marlo ha. Mama Mia, dahil nga sa nagsisimula ng magbago ang mundo ni Kate, ay unti-unti na rin akong nahihirapan na umiksena. Lalo na kapag ang ubod yabang na si Anjo na ang nagsasalita. Hindi naman sa sinisiraan ko siya pero yun talaga ang first impression ko sa kanya. At sa tingin ko,
Yun din ang gusto niyang ipakita sa akin. Na kapag kasama ni Kate ang banda niya ay wala akong papel sa buhay ng best friend ko. Mama Mia, sa totoo lang ay madalas na akong nagmumukhang tanga kapag sumusunod ako sa mga after party ng gig ng banda ni na Kate. Pero syempre wala na akong pakialam doon. Mas mahalaga sa akin ang mabantayan si Kate at masigurado ang kaligtasan niya. Kahit parang hindi niya yon napapansin. Dahil sa tuwing magkasama kaming dalawa at darating na ang mga kabanda niya, ay doon ko mas nararamdaman na unti-unti nang lumiliit ang papel ko sa buhay niya. Hindi niya na ako halos kinakausap o pinapansin sa sobrang busy niya. Alam ko naman na hindi niya sinasadya yon, pero dahil gusto niya lang talagang pakisamahan ang mga taong tumutulong na tuparin ang kanyang mga pangarap. Kaya lang madalas talaga, Mama Mia, ay sobrang hirap para sa akin na sakyan at pakisamahan ang mga bagong taong nakapaligid kay Kate. Lalo na si Anjo. Hindi ko alam kung bakit pero nasasaktan talaga ako kapag nakikita ko na napapangiti ni Anjo si Kate dahil lang sa mga simpleng efforts na ginagawa niya para sa best friend ko. Samantalang ako, Mama Mia, ay todo effort na pero parang baliwala na lang kay Kate ang lahat ng yon. Mama Mia, kahit madalas na naa-out of place talaga ako sa mga kasama niya, pagdating sa mga gig nila o after party, nawawala ang pagkainip o inis ko kapag nakikita ko na si Kate na kumakanta sa stage. Sobrang ganda kasi talaga niya at sobrang ganda rin ng boses niya. Pakiramdam ko ay hinding-hindi ako magsasawa na panoorin at pakinggan siyang kumakanta. Kahit alam ko na halos hindi na niya ako nakikita dahil sa liwanag na nakatutok sa stage at sa dami na rin ang tao na nanonood sa kanya, ay ayos lang para sa akin. Masaya ako kasi halos abot kamay ko na ang babaeng pinakamamahal ko. Mulat sa pulpa naman ay abot kamay ko na talaga siya. Hindi ko lang talaga sinamantala ang pagkakataon at ang mga oras na magkasama kaming dalawa. Mama Mia, naniniwala ako na balang araw, mapapansin at marirealize rin niya ang lahat ng efforts na ginagawa ko para sa kanya. Ngayon ay umaasa ako na sana maramdaman ni Kate na mahal ko na siya ng higit pa sa pagiging isang kaibigan. Nasa resto bar ka pa rin pala. Maaga ang pasok natin bukas Baka maliit ka na naman sa first subject natin. Oo, pero nandito ako sa may smoking area para hindi masyadong maingay. Tinatapos ko lang yung last set ng tugtog ng banda nila, Kate. Saka mag-aalas 12 pa lang naman ang ating gabi. Ikaw nga, gising ka pa hanggang ngayon At least ako, nakatulog ako buong maghapon bago ako magmarathon ng K-drama dito. Ikaw, buong maghapon ka nang nakabantay dyan sa best friend mo sa rehearsal nila. Tapos hanggang madaling araw ka pa dyan sa resto bar para lang panoorin siyang kumanta. Salamat po sa lahat ng sumusuporta sa banda namin. At bago po ako bumaba ng stage, gusto ko lang din pong mag-thank you sa lalaking laging nakasuporta sa akin mula nung una pa lang na nagsisimula akong kumanta. Ha? Ako ba yun? Pero wala naman siyang binanggit na pangalan. Wala niya siguro. Hindi Sandali ko nga, napansin Wilma. lahat ng Tawagan na lang effort kita ginawa mamaya. niya para sa akin. Papasok muna ako ulit sa Kaya loob. gusto ko po sanang kunin ang opportunity na to para makapagpasalamat sa kanya. Kailan niya pa na-realize at napansin ang mga effort ko para sa kanya? Ay, Para sa lalaking minahal ako mula nung umpisa pa lang at hanggang ngayon. Sa lalaking naging dahilan para maabot ko ang pangarap ko na makatungtong dito sa stage at kumanta sa harap ninyo. Sa gitarista ng banda namin pero composer ng puso ko, Anjo. Thank you sa lahat, babe. I love you. Yon, thank you po ulit
sa lahat ng nakasama namin ngayong gabi. Teka, bakit si Anjo? Bakit siya? Kate, Oy, Marlo! Nandito ka pa pala. Kala ko kanina ka pa umuwi eh. hindi. Hinintay ko kasi munang matapos yung last set ng tugtog nyo. Grabe, umabot ka pala sa last set. Nakita mo ba yung ginawa ko? Sorry ha. Hindi ko man lang nasabi sa'yo na nanliligaw na sa akin si Anjo. Hindi ko rin tuloy nasabi sa'yo na sinagot ko na siya. Kayo na? Kailan pa? Kanina umaga lang. Actually, ang totoo, hindi ko rin alam na nanliligaw na pala siya dati pa. Kaya hindi ko rin naman makwento sa'yo noon. Ayoko rin naman kasing maging asyumera. Pero ayun nga, kaninang umaga, umamin na siya. Sinabi niya sa akin yung dahilan kung bakit siya nag-effort na mapalapit sa akin nung una pa lang. Inamin niya sa akin na mahal niya ako. Sinabi ko rin sa kanya yung nararamdaman ko na gusto ko rin siya matagal na. Kate, bakit si Anjo? Ha? Anong bakit si Anjo? Marlo, nakita mo naman ang mga effort niya sa akin, di ba? Tinulungan niya ako na lalong maging confident habang kumakanta sa stage. Itinama niya yung mga maling alam ko pagdating sa music. Kung hindi rin dahil sa kanya, hindi naman ako magiging member ng banda na to. Tsaka isa pa, bukod sa'yo, si Anjo ang palaging nandyan para sa akin. Kapag pinupuri ako o binabash ako ng mga tao dahil sa pagkanta ko. Ay, oo nga naman. Bukod sa akin, si Anjo ang palaging nandyan. Si Anjo ang palagi mong katabi. Si Anjo ang palagi at gusto mong kasama. Marlo, galit ka ba kasi hindi ako nagpaalam sa'yo na sasagutin ko na si Anjo? Hindi. Bakit naman ako magagalit? Ang saya-saya ko nga oh. Saka hindi mo naman kailangan na magpaalam sa akin tungkol sa bagay na yan. Matanda ka na at alam mo na ang ginagawa mo. Talaga? Hindi sumasama ang loob mo? Siyempre hindi. Dati ko pa naman nararamdaman na may gusto talaga sa'yo yung si Anjo. At sigurado ako na seryoso siya sa'yo. Pero, ikaw ba, Kate? Gusto mo ba talaga siya? Mahal mo na ba talaga siya? Oo, kasi sa totoo lang, Marlo, si Anjo lang yung lalaking nag-effort na iparamdam at sabihin sa akin na mahal niya ako. Pinaramdam niya ang pagmamahal niya para sa akin through words, actions, at saka sa music. At yun yung matagal ko nang hinihintay. Isang lalaki na handang ipagsigawan na mahal niya ako. Mama Mia, ang buong akala ko talaga ay kontento na ako sa kung anong meron kami ni Kate. Okay na sa akin na mag-best friend lang kaming dalawa at hindi ko na kailangan pang ipaalam sa kanya ang nararamdaman ko. Dahil hindi niya naman kailangang suklian pa yun. Hindi pala. Hindi ko pala talaga kaya na makontento bilang best friend niya lang forever. Pero ganun pa man ay hindi ko pa rin sinabi sa kanya kung ano man ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Para saan pa? Wala naman ang dahilan lalo na ngayon na may boyfriend na siya. Siguro Mama Mia, nung una ay tanggap ko nang hindi talaga masusuklian ni Kate ang kung anumang pagmamahal ko sa kanya. Kaya nga takot ako na sabihin sa kanya na mahal ko siya. Dahil baka hindi kami pareho ng nararamdaman para sa isa't isa at masira lang ang matagal na naming pagkakaibigan. Pero bakit naman ganun? Ilang taon kong inalagaan si Kate bilang best friend ko. Ilang taon akong nag-efforts na mahalin siya. Pero ibang tao lang ang napansin niya. Ibang tao ang nagawa niyang mahalin. Mama Mia, sumunod ako sa after party na pinuntahan ni na Kate.
Gusto ko kasi talagang magpakalasing sa alak dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Mabuti na lang at busy rin si Kate pati na ang mga kabanda niya. Lalo na nang may iba pang banda na dumating sa party. Hindi ko kailangan na makipagplastikan sa kanilang lahat. Kaya lang Mama Mia, dahil na rin siguro sa sobrang sama ng loob at espiritu ng alak, ay nakagawa ako ng isang malaking kagaguhan. Binuhusan ko ng alak ang mga gamit na pangtugtog ni na Kate na nasa malapit sa pwesto ko. Nakaagad ko ring pinunasan para hindi mahalata ang ginawa ko. Mama Mia, ginawa ko yun habang ang lahat ay abala sa tugtugan at kanya-kanyang inuman. Masira ko man lamang ang mga gamit nila bago ako tuluyang umalis ng party at sa buhay ni Kate. Kate, uuwi na rin ako. May tugtog pa kami, isang set na lang. Hindi ka ba magstay kahit sandali lang? Inaayos lang ni na Anjo yung mga gamit tapos kakanta na ako. Hindi na eh. Maaga rin kasi ang pasok ko mamaya. Oo nga pala, may klase ka pa mamaya. Napuyat na naman tuloy kita. Wala yun. Alam mo namang sanay ako sa puyetan basta may baon akong kape. Marlo, thank you ah. Para saan? Kasi palagi kang nandyan para sa akin. Thank you kasi never kang nagbago. At sana nga, kahit kailan hindi ka na magbago. Bakit naman ako magbabago? Kasi syempre, may boyfriend na ako. Baka bigla ka na lang mailang at umiwas. Siguro Kate, hindi rin naman talaga may iiwasan ng may magbago ngayon lalo na kayo na nga ni Anjo. Pero hindi naman ibig sabihin nun na mawawala na ako bilang best friend mo. Talaga? Hindi mo ako iiwasan? Hindi no. Babantayan ko kung paano maging boyfriend niyang si Anjo sa'yo. At dapat mas maigitan niya ang pag-aalaga at pagmamahal na ginawa ko sa'yo. Bilang best friend mo. O sige na Kate, kailangan ko na rin umuwi. Sige, mag-iingat ka ha. Ha? Ano yun? Parang may pumutok na gamit sa loob. Si Anjo! Boses si Anjo yun! Kate, kamusta na si Anjo? Anong sabi ng doktor? Ayos na raw siya. Mabuti na lang at first degree burn lang ang nangyari sa mga kamay at braso niya. Ano raw bang nangyari? Ano yung gamit na pumutok? Yung extension daw kung saan sinasaksak ni Anjo yung adapter para sa amplifier. Hala, bakit nangyari yun? Hindi rin namin alam eh. Maayos naman yung mga gamit namin bago kami umalis ng resto bar. Hindi namin maintindihan kung bakit bigla na lang pumutok yung isa sa mga yun. Yung drummer na kasama ni Anjo na sinugod dito sa ospital. Kumusta na siya? Maayos na rin siya. Pareha sila halos ng paso sa kamay at mga braso ni Anjo. Dalawa lang silang malapit sa extension nung oras na yun. Magpasalamat talaga tayo at hindi grabe ang nangyari. Kaya nga eh. Alam mo ba ang sabi pa nila? Mabuti na lang daw at wala ako doon dahil kung nagkataon na hawak ko yung mic na nakakabit doon sa amplifier, baka nakuryente raw ako. Talaga? Nako, mabuti na lang pala at kasama kita sa labas ng oras na yun. Huwag kang mag-alala. Doktor naman ang nagsabi na hindi malala ang nangyari sa mga kamay nila. Gagaling din kaagad sila. Magiging maayos din ang lahat. Oo, alam ko yun. Pero hindi ko pa rin maiwasan na mag-alala. Kilala ko sila eh. Kamay kasi ang gamit nila para makatugtog. Buhay nila yun. At kapag nawala ang mga kamay nila, parang inalisan mo na rin sila ng buhay. Siguro magdoble ingat na lang tayo sa susunod para maiwasan na ang ganitong klase ng aksidente.
Sobrang na-guilty talaga ako sa nangyaring yun. At hindi ako makapaniwala na nagawa ko ang bagay na yun. Ang bagay na muntik nang ikapahamak ng sobra ng mga kabanda ni Kate at ni Catherine mismo. Mabuti na lang talaga at hindi grabe ang naging pinsala ng aksidente sa mga kamay ni Anjo at ng drummer nila. Pero ang mas ipinagpapasalamat ko ay yung hindi nasaktan si Kate. At walang kahit na sino ang nakaalam na ako talagang may kasalanan kung bakit nangyari ang aksidenteng yun. Mama Mia, pagkatapos ng gabing yun ay sinimulan ko na ring iwasan si Kate at sino man sa mga kabanda niya. Mas nag-focus na lang ako sa academics ko sa school. Alam ko na may pangako akong binitawan kay Kate na hindi ako magbabago bilang best friend niya, pero ramdam ko kasi na sa tuwing makikita ko na magkasama si Kate at si Anjo, ay mas lalo lang akong mahihirapan na makapag-move on. Hindi ko kayang makita ang babaeng mahal ko na masaya kasama ang ibang lalaki. Siguro nung mga panahon na yun ay sobrang nahihirapan pa talaga ako. Kasi wala namang tao na sobrang nagmahal at nasaktan at pagkatapos ay nakapag-move on naman kaagad. At isa pang pag-iwas ko sa kanila ay paraan ko rin, Mama Mia, para unti-unti nang mababawasan ang sakit na nararamdaman ko. Mama Mia, medyo na-trauma rin talaga ako sa ginawa kong pagsasabotahe sa mga gamit nila. Hindi ko alam kung paano ko mapapatawad ang sarili ko kung mas grabe ang nangyari. Naisip ko rin na kung noong una pa lang ay inamin ko na lang sana kay Kate ang nararamdaman ko, ay hindi na makakarating sa ganito na kailangan ko pang manira ng gamit at makasakit ng ibang tao. Masyado lang talaga akong nagpapaka-playing safe dahil abot kamay ko na ang babaeng mahal ko tapos wala na akong ibang effort na ginawa para tuluyan siyang makuha. Mama Mia, dito ko na tinatapos ang sulat ko na ito. Nagpapasalamat ako at nabigyan niyo ako ng pagkakataon na ibahagi ang kwento ng buhay pag-ibig ko. At sana kahit paano ay nagbigay din ng aral ang sulat ko na ito. Para sa mga kabarangay natin na hanggang ngayon ay takot na sumugal sa pag-ibig. Hanggang ngayon ay nagpapaka-playing safe. Siguro nga hindi ka nasasaktan sa ngayon. Pero kapag ipagpapatuloy mo pa ang pagiging playing safe mo, darating ang araw, nakakainin ka rin nito. Hanggang dito na lang, ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Marlo.